bravely exceeded the ridicule and tons of less encouraging reactions from the broadcast and the business sectors. Now, because of Radyo Natin, the so-called one-horse towns are given a voice and can now be heard. For the first time in the history of Philippine broadcasting, a single radio network binds together 100 community radio stations nationwide, broadcasting simultaneously and instantaneously via satellite with a carefully thought-out programming that features both national and local concerns and interests that are delivered in all 4 major dialects. Radyo Natin stations are the only source of entertainment, education, and information in majority of areas never penetrated by other media organizations and serving more than 10.8 million captured listeners nationwide. These and more make Radyo Natin number 1 because it's the only one. Radyo Natin does not only give voice to the people, it also helped the government in creating jobs for the countryside, generating more than 600 jobs. Radyo Natin promotes economic activity in the countryside. Through radio programs and promotions, what used to be sleepy towns are now beaming with local competitive entrepreneurs with dynamic local business activities and events, effectively creating additional jobs and business opportunities. No wonder, after just a couple of years, more than 7 Radyo Natin areas evolved into cities. Truly, our confidence for the local government and its people paid off. Aside from the local government, the national government agencies extended partnership with Radyo Natin. These agencies need the support of Radyo Natin for them to effectively reach out to all Filipinos, either for information dissemination, outreach programs, disaster management, tourism, or simply a two-way communication avenue for a country and its people. Mula sa kinikilala at pinagkakatiwalaang pangalan sa larangan ng radio broadcast, pumapailan lang ang nag-iisang FM radio network na tunay na malawak at makapangyarihan. Our town, our radio. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Radyo Natin reinforces its unwavering commitment as a catalyst for equal opportunity and the right to be equally informed and heard, specifically for the marginalized sectors of Philippine society. After all, Radyo Natin, as the name literally implies, our own radio. The country's friendly station, Radyo Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, KITFI. Radio network powering more than 100 stations. Heard
in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities, giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, lain-lain mga pananaw, Lain-lain nga tinog. magkadurodilain na panlantaw, iba't ibang balita, isang bansa. lain-laing balita sa usa ka nasod, Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. magkadurodilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radio DXTC 95.9 Radyo Natin FM ako, Tabato City of Manila Broadcasting Company. Is a proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sister station of DZRH in partnership with Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Radyo Natin FM ako, Tabato City, aired 24/7. Magandang hapon na Central Mindanao. Ngayon ay araw ng Huwebes, ikawalo sa buwan ng Enero 2026, January 7, 2026. At ay kalabing siyam sa buwan ng Rajab 1447 na sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM ako, Tabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon. At kami po ay magati ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng ating pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa ngalan ng aming broadcast media engineers, sa bumubuo ng Radyo Natin FM ako, Tabato City, ako po muna ang inyong pansamantalang makakasama sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM ako, Tabato City. Ako po si Analiza Apas. Manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sama-sama tayo Bangsamoro. 11 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. At bago sa atin po mga balita, dumako muna tayo sa lagayan ng ating pong panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao ay magkakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagtulog dulot ng easterlies o mainit na hangin galing dagat Pasipiko. Posible naman itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorm. Ang hangin ay banayad hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan hanggang hilaga na direksyon at ang alon sa mga baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ngayong araw ay nasa pagitan ng 28.0 degrees Celsius at 33.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:58 na umaga at lulubog ngayong 5:41 ng hapon. At yan ang lagay ng atin pong panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato, hatid ng Ministry of Science and Technology, MOST BARB, sa pamamahala ni Minister Bailing S. Mantawil at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakua. Katuwang ang Radyo Natin FM Cotabato City maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. 13 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin po ang Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City.
At narito na ang detalye ng ating mga balita. Tumanggap ang kabuuang 491 na indigent senior citizens mula sa iba't ibang barangay ng Simunul at Tawi-Tawi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Pension SOCPEN for indigent senior citizens sa isinagawang cluster the payout ng MSSD Simunul Unit Office mula Enero 6 hanggang 7, 2026. Sa ilalim ng programa, ang bawat beneficiary ay tumatanggap ng 1,000 pesos bilang buwan ng social pension na nagsisilbing mahalagang pantustos sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan, particular sa pagkain at maintenance medicines. Samantala, pinagpatuloy ngayong Enero 8 ang pamahagi ng social pension sa pamagitan ng house-to-house payout para sa bedridden upang matiyak na lahat ng kwalipikadong senior citizens ay makatatanggap ng kanilang benepisyo. Ang SOCPEN program ay isang nationally funded program na ipinatutupad ng MSSD sa buong BARM bilang bahagi ng mas malawak na mandato ng Bangsamoro government na magbigay ng kalinga at social protection para sa mga nakatatanda. 15 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at magbabalik po ang Arangkada Balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Radyo natin. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa
Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. May bago? May bago! Oo, tama. Ang Biryani House Cotabato Branch ay isang Arabic and Asian restaurant na mayroong menu na sigurado magugustuhan ng lahat. Narito ang inyong mga paboritong pagkain. Biryani chicken, beef, shrimps at fish. Kabsa chicken, beef, shrimps at fish. Masbus chicken, beef, shrimps at fish. Sambosa chicken, beef, veggie at cheese. At Indian foods. Tikman din ang kanilang sariwang shake tulad ng avocado shake, mango shake, guyabano shake, durian shake, at yogurt shake. Ang Biryani House ay may branches sa Coronadal City, Tacurong City, General Santos City, Marawi City, Davao City, Isulan, KCC, Cotabato City, at Cagayan de Oro City. Ang Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant ay matatagpuan sa National Highway, Sinswat Avenue, Cotabato City. Bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Para sa kadagdagang impormasyon, tumawag sa cell number 0953-5566749. Tara na sa Biryani Cotabato Branch at tikman ang kanilang masasarap na pagkain. Biryani House Cotabato Branch Arabic and Asian Food Restaurant. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! 21 minutes mga kalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Isinagawa ng MSSD ang validation activities sa Sheriff Saitona Mustafa mula Enero 6 hanggang 7, 2026 para sa mga solo parent na benepisyaryo ng dakilang Bangsamoro Program. Layunin nitong tiyakin na ang mga benepisyaryo ay kwalipikado at nararapat makatanggap ng tulong. Kabuwang 130 na kwalipikadong beneficiaries ang na-validate na sinagawan o pinangasiwaan ng Sheriff Saitona Mustafa Municipal Social Welfare Office sa tulong ng mga para-social workers. Samantala, magpapatuloy pa ang validation bukas upang matukoy ang iba pang kwalipikadong beneficiaries. Sa pamagitan ng validation, pinapalakas ng MSSD ang integridad ng kanilang mga programa at sinisiguro na ang mga tulong ay napupunta sa mga totoong nangangailangan sa Sheriff Saitona Mustafa. 22 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ang bahang ito ay hatid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Hatid din po sa inyo ng Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Langay Care Clinic, matatagpuan sa may second floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City. Samantala, sa iba pa natin mga balita, bumisita si DOH Undersecretary Dr. Gregorio T. Morillo Jr. sa CRMC kasama si Architect Ivy Esther Perdido. Ang layunin ay upang subaybayan ang mga proyekto, suriin ang universal health care, tukuyin ang mga hamon at magbigay ng suporta. Ang tampok ng pagbisita ay ang pagpapasinaya ng bagong magnetic resonance imaging unit, ang una sa Visayas at Mindanao.
Pinangunahan ni Dr. Ismail R. Dimarin, Medical Center Chief 2 ng CRMC, ang pagtanggap sa delegasyon kasama si DOH Surgeon Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan. Nagsimula ang pagbisita sa isang pagpupulong tungkol sa profile at operasyon ng ospital. Sinundan ng inaugurasyon ng MRI unit. Ang MRI ay isang high-end 1.5 Tesla system na may teknolohiyang blue cell magnet na nagbibigay ng pagtitipid sa gastos at mga husay na serbisyo. Nagpahayag ng pasasalamat si Dr. Vedicius P. Duruelo para sa pamumuno ni Dr. Dimarin sa pagkuha ng bagong teknolohiya. Pinasalamatan ni Dr. Dimarin ang DOH sa pagbibigay ng MRI at binigyan diin ang kahalagahan ng pagtutulungan. Pinuri ni Undersecretary Dr. Gregorio T. Morillo Jr. ang mga pag-unlad sa CRMC at muling pinagtibay ang suporta ng DOH. Nagtapos ang pagbisita sa isang paglilibot sa ospital at talakayin ng mga plano sa hinaharap. 25 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, nagsagawa ang BARM Marawi Rehabilitation Program ng on-site medical mission sa Pahay Pag-asa Phase 2 at CRS Nibaga sa Marawi City na nagbigay ng libreng konsultasyon at mahalagang gamot sa 74 na internally displaced person YDPs noong ika-6 ng Enero 2026. Pinalakas ng aktibidad ang suporta sa pangailangang pangkalusugan o pangangalagang pangkalusugan para sa mga pamilyang nawala ng tirahan. Tinutugunan ang mga karaniwang alalahanin na sa kalusugan at pinahusay ang pag-akses sa mga pangunahing serbisyo sa looban ng komunidad ng shelter. Ang medical mission ay pinangunahan ni Dr. Hana Daud kasama sina Dr. Nihaya Serad at Dr. Aziza Omar bilang mga attending physician na tinitiyak ang maayos at mataas na dekalidad na pangalaga sa buong inisyatibo. Ang inisyatibong ito ay sumasalamin na sa pangako ng BARM Marawi Rehabilitation Program sa accessible at people-centered na pangalagang pangkalusugan para sa mga IDP sa Marawi bilang isang special na program sa ilalim ng Office of the Chief Minister. BARM, isinusulong nito ang 12-point priority agenda ng pamahalaang Bangsamoro at sinusuportahan ang mga pagsisikap sa rehabilitasyon sa Marawi City pagkatapos ng pagkubkob. 27 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ang oras na ito ay hatid po sa inyo ng Inwao Electric Motor. Madaling gamitin, hindi bumubuga ng usok at abot kayang halaga. Ipinakikilala ang Inwao Electric Motor. 28 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon. Magbabalik po ang Arangkada Balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Radyo Natin. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277.
Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan ay hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hanap mo ba yung iba't ibang appliances? Lahat yan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Ilang katuig, nagahatag og serbisyo. Imperial Appliance Plaza, masaligan nyo. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang #1 suki ng bahayan. Nanguna Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na kaya pa. Efficient delivery and services, ang #1 suki ng bahayan. Nanguna Bisitahin ang Imperial Appliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Lim, Poblacion 5, Cotabato City. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kako sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani man na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na brahal sikap pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya di ko gere sa mapya nakiog ko na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan Bapa? Kaado na katawang ko. Nambapatalunan ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. So lang, eye care clinic. Matunang kayo ito Bapa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitiatan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sensuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele kupan. Mga pagalinami, mga pakat nami, ubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, Dusinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic.
Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With grilled chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Alam niyo ba ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa ating mga kinakain araw-araw? Nutrients ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa pagkain. Kung ang pagkain ay sagana sa nutrients, nakakatulong ito upang maging malusog ang mga cells ng ating katawan at maging malakas ang ating mga organs kagaya ng puso. Ang mga pagkaing sagana sa natural na preservatives ay may negatibong epekto sa mga cells ng katawan dahilan upang manghina ang mga organs at magdulot ng iba't ibang karamdaman kagaya ng high blood, stroke at iba pang komplikasyon. Alamin kung paano mapangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan mula sa kilalang natural medicine doctor na si Doc Atoy Arboleda upang magkaroon ng oportunidad sa libreng konsultasyon at nutritional guidelines. Para sa makaragdagang informasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga sumusunod. Hulma Ibra with cellphone number 0906-134-6056, Barangay Corintim, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cellphone number 0926-424-4505, Barangay Poblacion, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Bulawan Buesa Kilam with cellphone number 0955-522-6772, Barangay Binolin, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Rajasita Kinanding with cellphone number 0965-502-6738, Cotabato City. City Gear Wali with cellphone number 0916-799-2051, Barangay RHA, Cotabato City. Baypulna Sandigan ng Patuan with cellphone number 0936-333-6218, Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sali Ibrahim with cellphone number 0965-757-5998, Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mamut Maulana with cellphone number 0975-576-5811, Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makalinlang. 38 minutes mga kalipas sa alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City.
Ang bahaging ito ay hatid po sa inyo ng Biryani House sa Cotabato Branch. Synergia product, panatilihing malisog, malakas ang ating po pangatawan. Maga Synergia. Lahat po ng produkto ng Synergia mga kaibigan ay pure at natural. Certified World Health Organization, Department of Health, FDA approved, halal certified. At hatidin po sa inyo ng KCC Mall of Cotabato at ng Imperial Appliance Plaza. Bagwa Lying In Clinic, matatagpuan sa May Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. At siyempre hatidin po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Molly Barm, sa pamumuno ni Molly Barm, Minister Dato Muslimin G. Sema, at sa kanila pong General Director, Dato Surab Abutazil Jr. Hatidin po sa inyo ng Alraiz Ventures Corporation, Almia Computer Works. 40 minutes magalipas sa alas 4 ng hapon at dumako na ho tayo sa ating pong balitang nasyonal. Nanguna ang University of the Philippines o UP sa 5,594 na nakapasa sa 2025 bar examinations na inilabas na resulta ng Korte Suprema nitong Miyerkules, Enero 7. Sinabi ni Supreme Court Bar Chairperson Associate Justice Amy Lazaro Javier na ang naturang bilang ay kumakatawan sa 48.98% ng mga kumuha at nakakumpleto ng 3 araw na pagsusulit. Top 1 sa nakuhang 92.70% si Jen Roniel Sanchez mula sa UP. Sinundan ni na Spinel Declaro ng University of Santo Tomas na may 92.46%. Eliza Aviento 91.91% mula sa UST. Angelica Mitra mula sa De La Salle Lipa 91.68%. Mark Angelo Santos ng UST Manila 91.58%. Sinundan ni Joey Umpad mula sa University of San Jose Recoletos na may 91.25%. Enrico Pagya mula sa Ateneo de Manila University na may 91.25%. Johan Rafael Gata mula sa UST Manila na may 90.90%. Maria Santaniel Maria Santiel Sarmiento mula sa UP na may 90.87%. Richmond Lucas mula sa University of La Salle na may nakuhang mayroong 90.45%. At Jasmine Yap mula sa UP na may 90.36%. May kabuang 13,193 ang examinees, subalit 11,424 lang ang nakatapos sa Setyembre 7 at 14, 2025 na mga pagsusulit. Itinakda ang oath-taking at signing sa Roll of Attorneys sa Pebrero 6 sa Philippine Arena. Mas mataas ang bilang ng mga pumasa ngayong taon kumpara sa 3,962 noong nakaraang taon. 43 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. At sa iba pa nating mga balita, nakatakdang bumiyahe sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Abu Dhabi
sa susunod na linggo para sa isang working visit simula Enero 12. Ayon ang pala sa press officer Attorney Claire Castro, ayon ng working visit ng Pangulo na dumalo sa Sustainability Week kung saan natatalakayin ng mga dadalo ng delegado ang mga hakbang upang isulong ang global sustainability, lalo na sa isyu ng enerhiya, tubig, usaping pinansyal, pagkain at kalikasan. Ang biyahean niya ng Pangulo ay batay sa imbitasyon ni Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ng United Arab Emirates at makakasama nito ang mga leader ng iba't ibang bansa. Kasama sa schedule ng Pangulo ang pagdalo sa lagdaan ng dalawang mahalagang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at United Arab Emirates, ang Comprehensive Partnership Agreement o CEPA at Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Ang CEPA ang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa isang bansa mula sa ginang silangan na naglalayong palawakin ang market access ng Pilipinas. Ang Defense Cooperation naman ay ayon kay Castro ay magsisilbing matatag na pundasyon na pakikipagtulungan ng UAE para paunlarin ang teknolohiya sa sinabi ni teknolohiya sa depensa ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na buo ang paniwala ng Pangulo na magiging makabuluhan at kapakipakinabang para sa mga Pilipino ang kanyang pagbisita sa Abu Dhabi. 46 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Kinonsidera ng Department of Agriculture o DA ang pagtaas ng maximum suggested retail price ng imported rice tungong 45 pesos sa kada kilo. Ayon na kay DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nitong Huwebes, ang posibilidad ng pagpapatupad ng MSRP ay depende sa magiging palitan ng piso at presyo sa pandaigdigang merkado. Kasabay rin na umano nito ang pagtataas ng taripa ng imported na bigas na kasalukuyang nasa 15% na nagsimula pa noong Enero 16, 2025 na madadagdagan ng 5% ngayong taong 2026. 47 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, suportado ni Senadora Lauren Ligarda ang pagbuo ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures na niya ay mahalagang reforma upang matiyak na ang bawat piso sa pambansang budget ay magastos namang ng may integridad, transparency at alinsunod sa mga prioridad ng pambansang kaunlaran. Ayon kay Ligarda, ang Joint Oversight Body ng Senado at Kamara na nakasaad na sa General Appropriations Act o GAA 2026 at sa mga nakaraang GAA ay dapat nang formal na i-activate at regular na gumana upang ganap na maisakatuparan ang mandato nito. Binalaan ni Ligarda na ang paulit-ulit na underspending, mahinang disenyo ng mga proyekto at mga butas sa implementasyon ay direktang nagre-resulta sa mga kalsadang hindi natatapos, mga ospital na siksikan at mga komunidad na walang proteksyon laban sa bakuna. Binigyan din pa ng senadora na ang mga nakatiwangwang na pondo ay nagpapahina sa performance ng gobyerno at direktang nakakaapekto sa mga mamamayang naghihintay ng serbisyo.
Nagbabala rin ang 4 na terminong senadora na ang pag-iwan ng mga budget na nakatiwangwang ay pumipigil sa gobyerno na mailipat ang pondo sa mga ahensyang may mas matibay na track record. 49 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, maaari nang silipin at bantayan ng publiko ang estado ng mga farm-to-market road projects sa buong bansa sa bagong transparency portal ng Department of Agriculture o DA. Sa isang press conference nitong Huwebes, ipinakilala ni na DA spokesperson Arnel de Mesa at Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering Director Cristia Polido ang FMR Watch Transparency Platform. Makikita rito ang listahan na detalyado o detalye at progreso ng mga proyekto kabilang ang duration, kontraktor, implementing agency at pondo. Maaari ring magsumite ng reklamo o komento ang publiko hinggil sa mga proyekto sa website. Ang hakbang ay kasunod ng paglipat sa DA ng pagpapatayo ng mga infrastruktura mula sa Department of Public Works and Highways. Sa ngayon ay nasa beta version pa lamang ang portal at nakatakdang ilunsad ang final na bersyon sa Pebrero. 50 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo ng FM Cotabato City. Samantala, may pagkakataon na ang mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na bayaran ang kanilang hindi nahulugang kontribusyon sa mahabang panahon matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang General Amnesty para sa business owners, employers at self-employed members ng walang interes. Iniutos ng Pangulo sa PhilHealth ang one-time waiver ng 3% compounded o accumulated na buwan ng interes sa mga hindi nabayarang premium contributions. Sinabi ng Pangulo na tinatayang 300,000 na miyembro ng PhilHealth ang makikinabang sa General Amnesty. Sa ilalim ng General Amnesty, binibigyan ng 1 taon ang mga miyembro na bayaran ang lahat ng kanilang hindi nahulugang kontribusyon simula 2013 hanggang 2024. Hinimok ng Pangulo ang mga employer na i-update ang record ng kanilang mga empleyado at yaking naka-enroll ang mga ito sa YAKAP program o Yaman ng Kalusugan. $52 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon na kakailanganin ng manong magbinta ng gobyerno ng mga asset nito upang mapunduhan ang mga proyekto saan program appropriations ngayong taon. Ito ang sinabi ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Eris sa isang panayam. Paliwanag ni Eris sa 6.793 trillion pesos program appropriations sa ngayong 2026. Ang inaasahang target na makolekta ng gobyerno ay 5.1 trillion pesos at ang kakulangan 1.6 trillion pesos ay pupunan sa pamamagitan ng utang upang mapunduhan ng UA o mga proyekto na nasa labas ng programmed appropriations. Sinabi ni Eris na dapat sumobra sa target na lokasyon o koleksyon ng gobyerno. Dagdagan ang uutangin o magdadagdag ng buwis upang magkaroon ng dagdag na kita. Wala pa umanong detalye si Eris kung anong mga asset ang sinisilip
na mabenta. Pinunto ni Eris na ito ang dahilan kung bakit ang mga mahalagang programa at proyekto ng gobyerno ay dapat nasa program appropriations. 54 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. At bilang panghuli sa atin po mga balita, bahagyang bumaba ang bilang ng Pinoy na walang trabaho o walang pinagkakakitaan noong Nobyembre 2025. Sinabi ni Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa na batay sa pinakabagong labor force survey, nasa 2.25 million ang naitalang unemployed na edad 15 na pataas. Mas mababa ito kumpara sa 2.54 million noong Oktubre 2025 at mataas naman sa 1.66 million noong Nobyembre 2024. Sa percentage na 51.52 million na bilang ng labor force, ang mga aktibong naghanap ng trabaho sa panahong ito dahil sa kawalan ng pinagkakakitaan ay nasa unemployment rate na 4.4%. Mas mababa sa 5% noong Oktubre 2025 na naganghulugan na 44 sa 1,000 na katao ay walang trabaho. Ang bilang naman ng mga may trabaho ay tumaas sa 49.26 milyon nitong November 2025 mula sa 48.62 milyon noong October 2025. Nilinaw ni Mapa na ang maliit na pagtaas ng month-on-month sa employment ay dulot ng kalamidad na naranasan sa buwan ng Nobyembre. Kahit na papasok ang holiday season na dumadami ang labor demand. 56 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Thursday. Ikawalo sa buwan ng Enero 2026. At ikalabing siyam naman po sa buwan ng Rajab 1447 sa atin pong Hijri calendar. Ayan, at maraming salamat sa panonood kay Dance Dawang Dolo and hello kay Ambita Aro at syempre hello kay Mama Sambay Adam. Kay iingatan ka, alagaan ka sana all. Ayan, good afternoon ma'am. Salamat ma'am, watching from Tacorong City. God bless you. Ayan, hello kay Mama Sambay Adam. Hello kay Ma'am Zeya Abdul Karim. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ayan, at hello po sa ating mga mamang drivers. Ingat-ingat ho sa pagmamaneho. Mas maigi na ho na nag-iingat para makarating ng ligtas sa atin pong pupuntahan. At hello sa mga kaibigan ho natin na nandyan sa KCC Mall of Cotabato. Naghahanap ng kanilang kailangan mula sa pinakabagong mga uso sa fashion hanggang sa masasarap na pagpipilian ng pagkain. Ayan, andyan ang KCC Mall. Ayan, dyan sa may kainan at syempre dyan sa may kainan at bakers sa KCC Mall of Cotabato.
Alright, yan po ang kabuuan natin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ngayon ay araw ng Huwebes, ikawalo sa buwan ng Enero 2026. At ikalabing siyam naman po sa buwan ng Rajab 1447 sa atin pong Hijri calendar. Sa ngalan po ng aming station manager, sa ngalan po ng bumubuo ng Radyo Natin FM Cotabato City, sa ngalan ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, salamat po sa pakikinig at salamat sa panonood. Ako po muna ang inyong pansamantalang nakasama sa Arangkada Balita, Analiza Abbas. Hanggang sa muli ho, sa ganito parang oras at himpilan, manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin.